Ayan, so welcome back dito sa T. Enrica YouTube channel. Well, mabilisan lamang po ng topic na ito. Politics po muna tayo. Okay, so kanina po naganap yung budget deliberation. Budget deliberation. Hindi, yun po yung hearing para sa budget ng OBP, Office of the Vice President. At yun na nga, yung ang highlight doon is yung sagutan nilang dalawa ni Senator Risa Hontiveros, as expected. At may mga na-reveal doon, At yun po ang ating pag-usapan, mabilisan lang. Okay. So yun na nga po, tinakel, line by line, yung mga pong budget ng OBP. At well, napansin din naman natin na may mga redundancy, yung mga serbisyong ipinagkakaloob na po, ng ating mga local government units. Yun din po yung naka-align doon sa budget ng ating Vice Presidente. Okay, we note that, we take. Alam na natin yan, Pero yun na nga, sinagot ni BP Sara, malinaw, loud and clear, na yun po yung mga pangkaraniwang requests ng mga tao. At dahil nga po may mandato ang Vice Presidente, hindi po nila, they can't reject those requests, di ba? Ano na lang po sasabihin ng tao sa Vice President, na nilapitan sila, sabay di sila mapagbibigyan. Di po ba? So, dapat po mapagbigyan. At tinanong naman ni Senator Risa, di ba yan pwede ilapit na lang, Diyan sa government agency. At sagot naman ni BP Sara, malinaw din, na pinupolitika, which is nangyayari naman talaga. Di naman tayo pinanganak kahapon. Pag hindi ka kakampi ng administrasyon, or kahit kakampi nga siya di ba? Nung dating parte pa siya ng administrasyon, ginigisa siya. Ano pa kayang hindi na, di po ba? So, kailangan niya po ng sarili. Para pong ganito, sa isang bahay, kailangan mo ng kawali, tapos manghihiram ka. Ay, hindi. Ibibili ka ng sarili mo. So, ganun po. Di ba? So, ganun din sa OBP, kailangan niya ng sarili. Ang question po dyan, kung talaga po nagagastos ng maayos, kung wala pong corruption, doon po sana mag-sentro. Pero yung magdodoble-doble, alam naman po natin yan. At kailangan po talaga yan. Ang panahon nga po ni BP Leni, di ba? May mga services din siya. So, ganun din sa OBP. Kailangan talaga ng sarili niyang budget. And then again, kung pinaghihinalaan, ano ngayon kung madoble? Hindi lang naman ni isang tao ang makaka-receive nun. Di po ba? Ibang tao na lumalapit sa OBP, di ba? At yung tao naman na lumalapit dun sa local government unit or sa agency of the government, di po ba? So, ibang tao pa rin po makikinabang, tao pa rin po ang maseserbisyuhan. So, yun po yung mga serbisyo ng OBP. Pero dito po sumentro, yung nagkainitan sila. Diyan po, sa may libro, na author ng ating Vice President, tinatanong po ni Senator Risa kung anong content. Well, ito po yung bagay na pag-iisipan dito. Alam po ng BP kung saan papunta si Senator Risa. Kasi nga po isa siyang abogado. At nasense niya na po yan. At hindi niya na po hinayaan pumunta pa doon ng usapan. Kasi nga naman, syempre, bago po magsimula ang hearing, nabasa mo na lahat ng sasabihin ng iyong makakalaban. So technically, definitely, alam mo na, kung ano yung sasabihin niya. So ganoon din sa libro, Ako naniniwala ako, alam na to ni Senator Risa. Alam na to ng bawat members of the Senate. Nabasa na ito. Kung hindi man sila, mali mga staff niya, baka sinamarize sa kanila. Parang ganun. Alam na nila yan. Pero naka-align kasi doon yung susunod na itatanong niya. Na hindi na pinalampas ng BP. Alam niya kung saan pupunta si Senator Risa. At hindi niya na ito pinaabot pa doon. So ganun po kagaling mag-isip yung ating Vice Presidente. At straight to the point po siya. Kaya nga po naungkat. Kasi nga si Senator Risa, sinabi niya, I don't like this kind of attitude, parang ganyan. Ang sagot naman niya, nirebat niya yun, by yung mga nangyari noon. At sabi nga nila, wala naman daw pong kinalaman ng mga bagay na yun sa usapin sa budget. Pero, hindi po. Sa lahat ng bagay po may history, So, mahalaga rin po talaga yun. Bagamat hindi nga siya kasali, pero wag po tayo magplastikan dito. Di po ba? Sasabihin mo, okay, I will, pamumunuan yung mga bagay na pag-aaralan, yung mga budget. Pero alam naman po natin yan. Siyempre, mag-uugat at mag-uugat po yan dun sa history na yon na yun ang kinuwento ni BP Sara na humingi ng tulong, di po ba? Nabigyan ng tulong, siya unang binanatan, yung tatay niya.
si former President Duterte. So ganun po. Kumbaga, sasagutin ni VP Sara, ayaw mo ng ganyang attitude, pero ganito yung ginawa mong attitude dati sa amin. So, yun po. Isa lang po ibig sabihin yan, no? You can't, di mo talaga mga Duterte, dahil prangkahan po talaga sila. Hindi po pwede yung mga tago-tago, no? Hindi. Haharapin ka nila, sasagutin ka nila on the spot, no? Kung ano yung nasa isip nila. So, yun po. Yun ang, yun po ang ginawa ni VP Sara, no? Na talagang hudyat po yan or warning yan, no? Sa mga magpaplano na, alam nyo yan, na mautak po ang ating VP. Hindi nyo pwedeng dalhin yan sa isang conversation, no? Na aatakihin nyo siya. Right away, nakaredy na yung kanyang defensive, Kasi nga po, na siya, yan eh, abogado yan eh. Hindi po ba? Hindi kanyan, paandaran, no? Ng mga ilang sagot, no, na kung saan matatrap siya. So hindi, alam niya na kung saan pupunta doon si Senator Risa, no? Diniretso niya na yung route na may mukha ko yan at ang lalandingan niyan possible voters. So for me, it's a great answer, no, para sa Vice President na ipagtanggol po talaga yung kanyang budget. Then again, nasa kanila naman yan eh. Kung gusto nila yung i-approve nila o hindi. Hindi po ba? So napakaganda pong bagay yan, no? Hindi naman po sila pinipilit na pinupwersa na i-approve. Nasa sa kanila yan. So yun lamang po, no? Tabangan po natin ng mga developments dyan, no? At dito lang naman tayo para sa mga bagay na pag-iisipan. So yun lamang po, no? At naipakita rin po dyan kung anong klase ng politiko ang meron tayo, no? So sa mga bumoto po dati kay Senator Risa Hontiveros at bumoto sa mga Duterte, alam nyo na po ngayon. Ano po? So yun lamang po, at muli maraming salamat po sa inyong panonood at magkita-kita po tayo sa mga susunod na content kagaya nito dito lamang sa Day Enrica YouTube channel. Muli maraming salamat po sa inyong panonood.